aswang laban sa mga aswang. Dahil bigyan mo ako. Sumabag ka. Oo. Bakit ka naliligaw? Dahil bigyan mo ba ako? Sumabag ka. Oo. Bakit ka naliligaw? My lovely friend, long time no title. No title? Bakit ito ginagawa sa akin? Di ba ayaw niyo sa akin? Dahil nakikita ko ikaw lang ang pag-asa ng bayan nito, Basilya. Ha? Asum na nga ako eh, oh. Hindi ba hinigat na kung sino ka sa kung ano ang nilalaman ng damdamin mo? Naluwag naman siya. Kinashing na. Kinuskus pa. Western Oil Power Liquid. 15 minutes lang. Linis ang mancha. Over the spot sa washing machine. Sa washing machine. Never, never, Mandala niyang gabi. never. Magpapagda ang buhay mo, Basilya. Kinsa may pwede suguon diya? Naglalagd na palabas ng bahay si Mang Narciso. Ang magpinsa na lamang ang naiwan doon. Sumalis si Day! Day! Dali sa nak. Bakit naman kita sasakbalin? Buwang ka ba? Diyos ko ba na eh? Pati ko ba pag-iisip ko, kaya hindi mo ko kailangan katakutan doon. Iisip mo ko, Dire. takat mo sila ang ulo. Laba ako dun po tiyo. Paliti kog sabon bar. Tapos imuha ng sukli. Isa na kabuok. Isa nga ba? Isang unsa, champion. Umiyak dyan. Kakakain ko rin naman yung manok niya palang araw eh. Maya-maya lang, nilinis na ni Marco ang pagbuko sa sukli. Siya kasi nagpapalinig sa banyo at saka naligo. Tulala siya. Nararamdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Mas naging matalas ang pandinig niya. Kahit kaluskos ng manok sa labas, naririnig na rin niya. Sa puntong ito, tinanggap na niya na isa na nga siyang aswang. Na isa na rin siya sa mga nilalang na kinapagitan niya. Matapos maligo, hindi na nakatulog si Basilio. Kahit na nakahiga na siya, kung ano-ano pa rin ang tumatakbo sa mukha. Bukod pa rito, hindi maalis-alis ang naririnig niyang tunog. Hindi siya sanay. Bumangon na lamang si Basilio. Habang mahimbing ang tulog ni Marco, lumabas siya ng bahay. Naglakad siya patungo sa kagubatan. Dito ay sinubukan niya ang lakas na meron siya bilang aswang. Kailangan magamit sa kapatilan. Ayaw maging masama kagaya nila. Umigit siya ng ilang segundo. Isinerado niya ang kanyang kamao. Bigla na lamang niyang sinuntok ng malakas ang puno na nasa harapan niya. Nagulantang maging siya nang makitang naalog ang punong yun. Ibig nito, hindi na normal ang kalakasan niya. Sa mga sandaling yun, ininsayo niya ang kakayahan niya bilang aswang. Mabibilis ang bawat paglundag at pagtakbo niya. Kahit na naninibago, masasabi ni Basilio na parang naging biyaya pa sa kanya ang pagiging aswang. Dahil alam niya na malaki ang magiging laban niya kapag hinarap niya ang mga kapwa niya aswang. Buhay niya na siya sa kanyang pag-iinsayo. Habang naglalakad pabalik sa kanilang baryo, natanaw niya ang grupo nila Mang Dennis. Hindi siya maaaring magpakita sa mga yun dahil alam niyang mararamdaman ng mga yun na isa siyang aswang. Natataranta